Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado sa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Ito po ang huling Sabado bago po sumapit ang simbahan sa panahon ng mga mahal na araw. Kaya ngayon po actually ang huling araw bago natin pagnilayan ang mga araw na susunod pagkatapos po ng araw na ito sapagkat bukas po linggo ng Palaspas. Simula na po ng mga mahal na araw. Mga kapatid, pagbati po sa lahat ng mga viewers, supporters and followers of the Daily Gospel Reflection. Binabati ko rin po ang lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng mga tumatangkilik sa pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, sa mga minamahal po naming benefactors, kayo po ang mga nagpapaabot ng tulong upang maitaguyod ang pambansang dambanang ito ni San Antonio. Maraming salamat po. Kami po ay palagi magdarasal para sa inyo. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po tayong magnilay ng mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo ngayong Sabado bago sumapit ang linggo ng Palaspas o linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon pong araw na ito, pagninilayan natin ang Ebanghelyo mula sa Ebanghelyong sinulat ni San Juan. Mula po sa 11 kabanata, mga talata 45 hanggang 56. At dahil ngayon po ang huling araw, bago pumasok ang simbahan sa panahon ng mga mahal na araw, ang title po na ibinigay ko sa pagninilay ay nagsasabing, ang kapangyarihan ng habag at pagmamahal ng Diyos sa kahinaan at kasalanan ng tao. Ito po ang actually nagbibigay ng pagbubuod sa pagsapit ng mga mahal na araw na sisimulan po bukas. Pero tayo po ngayon ay nasa panahon pa rin ng Kwaresma sapagkat ang panahon ng Kwaresma matatapos po sa umaga ng araw ng Huwebes Santo. Mga minamahal kong kapatid, may kasabihan nga po tayo, pagkahaba-haba man ng prosesyon, tiyak sa simbahan pa rin ang tuloy. Ang ibig ko lang naman pong sabihin sa pagbibigay kahulugan sa ating kasabihang ito ay ganito. Gaano man kahaba o katagal ang selebrasyon sa panahon ng mga mahal na araw, bukod pa ang mga araw na ating inilaan sa panahon ng Kwaresma, dalawang bagay lang po talaga ang magbubuod sa lahat-lahat ng mga naging kaganapan at magiging kaganapan pa. Because in the end, only two things will remain. Man in his sinfulness and God in his love and mercy. Ito po ang magbubuod ng kwento ng mga darating na mahal na araw. Sa totoo lang po, kung may kakayanan lamang ang tao na iligtas ang kanyang sarili mula sa kanyang mga kasalanan, hindi na po kailangan pang mag-alay ang Panginoong Hesus ng kanyang buhay para sa krus. Hindi na po kailangan pa ng tinatawag na Paschal Mystery, ang misteryo ng kanyang pagkakatawang tao, ang kanyang pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Kung kaya naman ng taong iligtas ang kanyang sarili, di po ba? Kaya lamang po, hindi po natin kaya. Wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili because God alone can save us. Naalala ko po ang kwento tungkol sa isang makasalanan na lumapit po sa akin for confession. At nung masabi na po ng penitent ang kanyang mga kasalanan, binigyan ko po siya ng payo. At pagkatapos ng aking payo, binigay ko po ang aking penan sa kanya. Ang sabi ko, magdasal ka ng 5 Ama Namin,
5 Aba Ginoong Maria, at 5 luwalhati. At bago po siya umalis sa confessional, sabi niya, Father, serious po ba kayo? Totoo po ba yung nadinig ko? Magdadasal lang po ako ng 5 Ama Namin, 5 Aba Ginoong Maria, 5 luwalhati? Yun po ba yung parusa ko? Sa bigat po ng aking mga kasalanan, sa dami ng aking mga nagawang pagkakamali, na akala ko wala nang kapatawaran mula sa Diyos, yun lang po ang dadasalin ko at absolve na po ako. Yun na po ba talaga yung kabayaran ko sa aking mga kasalanan? Nasabi ko sa kanya, ang totoo, ang tao, walang kakayanang magbayad sa kanyang mga pagkakasala sapagkat ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesus, ang nagbayad para sa atin. Kaya nga siya nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ano mang magagawa natin ay hindi kabayaran sa mga nagawa nating kasalanan sapagkat wala tayong kakayanan na bayaran o pagbayaran ang ano pa mang nagawa nating pagkukulang because God alone can save us. Kung ako ang tatanungin sa bigat ng mga kasalanan mo, baka hindi lang yan ang parusang ibibigay ko, baka nga silya electric ka pa. Sabi ko sa kanya sa birong paraan. Pero huwag kang mag-alala, sabi ko sa kanya, ang Diyos ay mapagpatawad at ang kanyang habag ay mas makapangyarihan sa kahinaan o kasalanan ng sino mang taong nagkasala. Kaya yan ang tandaan mo. In confession, what God has forgiven, He has also completely forgotten. Kaya mga kapatid, dito po mabubuod ang kwento ng mga mahal na araw. Hindi ito tungkol sa ating pagpapakabait. Hindi ito tungkol sa ating pagmamahal para sa Diyos o yung pagmamahal natin para sa ating kapwa. Ito ay kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Nabanggit ko nga din po sa pagbibigay ko ng payo sa lalaki na umpisal sa akin. Nabasa mo na ba o nadinig mo ba sa kwento ng Ebanghelyo na may isang babaeng nagkasala at sa kanyang kasalanan ang parusa ay dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay? Sa batas ng mga Hudyo, ang sino mang babae nagkasala laban sa ika-6 na utos ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Pinarusahan ba siya ni Jesus? Di ba hindi? Anong sabi ng Panginoon? Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag na muling magkasala. Mga minamahal kong kapatid, ang mga darating na araw sa panahon ng mga mahal na araw ay mahal sapagkat nanaig ang pagmamahal ng Diyos sa kasalanan at pagkukulang ng tao. The mercy of God that is always bigger and greater than the misery and sinfulness of man. Yung mga kapatid, sa pagpasok ng mga mahal na araw, huwag sana nating makalimutan 2 bagay. Una, ang ating pagiging makasalanan sa harap ng Diyos. Pangalawa, ang ating pangailangan sa pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos na siyang higit natin kailangan para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, habang kami ay palapit na sa pagpasok sa panahon ng mga mahal na araw, bigyan po kami ng pusong bukas sa iyong mga mensahe at aral. O'y makita namin lagi na sa harap mo kami mahina at makasalanan at ang tanging habag mo at pagmamahal ang tunay na makapagliligtas sa amin. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyo nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. At ako po ay mananawagan din, maglalambing lang po ng konti. Baka meron po sa inyo, mga viewers, listeners and followers, at mga benefactors po ng National Asylum San Antonio ng Padua, kami po ay kumakatok sa inyong puso. Baka meron po sa inyong gustong magbigay ng in any amount of donation para po sa pagpapabulaklak sa altar ng ating simbahan sa panahon po ng Easter Sunday, pero yung po tinatawag na Monday, Thursday, sa gabi po kasi ng Huwebes Santo, ay meron pong repository na gagawin. Ito po ay gagayakan ng mga bulaklak at doon po ilalagak ang katawan ng ating Panginoong Hesus for adoration at
Siyempre po, sa Easter Vigil po hanggang Easter Sunday, hanggang sa First Tuesday po, kailangan po namin ng sapat na bulaklak po. Baka gusto niyo pong mag-sponsor in case, in any amount po na inyo may bibigay, lubos po kami magpapasalamat. Maraming salamat po at sana po ang Diyos na ang gumanti sa inyong kagandahang loob. Pagpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.